Yung the day before the incident, ako pati ng pinsan ko, si Doc JC, nasa Grand Venice kami. Habang naghihintay kami kay Auntie Tess, sabi niya kasi may meeting siya. After ng meeting, baka kakain kami sa labas, total last day naman. Yun, afternoon, nagme-merienda kami ni JC together with his friend sa Grand Venice. May tumawag sa akin. Yun daw, nasagasaan si Auntie Tess, na gano'n. Sabi ko, ay, huwag ka magbiro ng ganyan, masama magbiro ng situation na ganyan. Tapos sabi niya, ma'am, andito po kami sa may tapat ng podium, tapos naka-dress yung tita mo po, may ID, nakuha ko yung number mo through her ID, ganun. Yun, na-shock na lang kami ni JC. Sabi ko, JC, puntahan natin si Auntie Tess. Tapos naghingi kami kung anong situation ni Auntie Tess. Yun, hindi makapagbigay kung ano kasi yun siguro hindi nag-allow pa. Dead on the spot ang isang 44 anyos na babae, kawani ng gobyerno at residente ng Quezon City matapos mabangga ng rumaragasang white and red Suzuki SV 650cc motorcycle na minamaneho ng 25 anyos na lalaki, residente ng Taytay, Rizal. Ako po si Mary Daphne C. Gonzales. Pamangkin po ako ni Maria Teresa Gonzales. Si Auntie Tess po, siya po yung ika-youngest sa 5 magkapatid. Siya po ay nag-iisang babae. Tapos yung gap nila ng eldest brother is like 18. So yung tatay ko po yung nagtatay yung tatay kay Auntie Tess ngayon. Si Auntie Tess ay bilang auntie ay siya ay stricto in a good way. Siyempre, gusto niya matuto kami sa mga life. Hindi lang kami nag-umaasa sa mga sa parents. Dapat gusto niya na independent din kami marunong kaming gumalaw ng sarili naming mga paa. Mabait, yun nga, stricto, malambing. Hindi na kami mapanatag. Tapos nagpre-pray na lang kami, Lord, wag po, Lord. Lord, baka prank lang to. Lord, baka, yun lang, yung nadaplis lang si Auntie Tess, or nabali lang yung kuko niya. Tinakbo namin from, yung pedestrian lane at Tapakuan, tinakbo namin JC. Tapos pagkita namin, wala na. Denial na lang kami noon. Sabi ko kay JC, Jace, pagbaba natin, is-PR mo na agad. Oo. Kung nabala sa mga police or sa mga kuwan dyan. Yun, pinabaliktad namin, dugo na lahat pala. Yung parang nagpatayo ka ng bagong building, naguho, isang earthquake lang. Yun, parang binagsakan kami ng lahat. Sabi namin, supposed to be ulap lang. Hindi yung ganito yung diretso burial.
after ng incident, nag-file kami agad ng case. Napili kami, ordinary or diretso. Sabi ko, diretso na yan, wala na yung pasikot-sikot pa, justice yung kailangan natin. 8 months na eh. Tapos, siyempre, hindi mo rin pwede stop yung buhay. Actually, nag-stop yung buhay ko 8 months din. Oh, sabi ko, paano ko kayanin tong lahat? Sabi ko, parang ako yung binagsakan sa lahat sila. Ako yung binagsakan at ako yung pinaka-close. Yun, sabi ko, basta matapos lang to yung kaso. Gusto ko makuha lang yung justice lang talaga. No settlement, basta justice lang. Hindi ko kailangan ng settlement. Kasi yung pera, mapag-ipunan yan kahit piso eh. Yung buhay, hindi mo na mababalik ulit. Hindi lang ito para kay Auntie Tess, yung case na to. Para sa lahat ng agrabyado na hindi nakuha yung justice na gusto nilang kunin.